Tayo na makapangyarihang Diyos at ating tunghaya na mabuting balita na ating pagsasaluhan. Ito yung ating Sunday Gospel. Ebanghelyo ng Panginoon mula sa sulat ni San Lucas, Kabanata 12, talata 13 hanggang 21. Lucas, Kabanata 12, talata 13 hanggang 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Bro, iutos po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." Pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigipitin ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ito'y babawian ka ng buhay. Kanina mapupunta mga bagay na inihanda mo." Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tokha naman sa paningin ng Diyos. Ang kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Pwede na po kayo magsiupo mga kapatid sa presensya ng Diyos na buhay. At muli patuloy po tayo magpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong Kanyang ibinibigay na tayo ay magkasama sa lugar na ito, makapakinig na mabuting balita, maranasan natin ang kilos ng Kanyang kapangyarihan at magabayan po tayo ng Panginoon sa isang maginhawa at matagumpay na buhay na hantong sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita po na ating tinunghayan, mga kapatid, ay paalala sa atin ng Panginoon na ang buhay dito sa mundo panandalian lamang. Ang buhay sa mundo, mga kapatid, dumaraan lamang tayo dito na parang isang dayuhan. Subalit mayroon po tayong final destination na pupuntahan pagdating ng panahon. At yan po, mga kapatid, dalawa lamang. Kung hindi mapunta sa impyerno, mapunta sa piling ng Ama o sa piling ni El Shaddai. Amen. At dito po sa gospel natin ngayon ay itinuturo sa atin ng Panginoon kung paano po natin pangahawakan ang mga bagay na Kanyang ipinagkatiwala dito sa atin sa lupa. At ang mga bagay nito, mga kapatid, ay hindi po makapagpalayo sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay nito ay maging dahilan pa nga na patuloy tayo maglingkod sa Panginoon at sa paglilingkod na yan, siyempre, minimithi natin na ang buhay natin sa lupang ito ay hantong sa buhay na walang hanggan. Kaya nais ko pong ipakita sa inyo rito, mga kapatid, ang issue. Anong sabi dito? Isa sa mga naroon ang lumapit sa Panginoon at sinabi, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Kapapansinin po ninyo ang pananalita ng lalaking ito. Yung problema nila na magkapatid sa loob ng kanilang tahanan, inihayag niya doon sa badla at lumapit siya sa Panginoon upang gamitin ang Panginoon at inuutos sa kanya na sabihin yung kanyang kapatid na ibigay yung kanyang mana.
Ito po ang sinagot ng Panginoon sa kanya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Pansinin po natin paalala ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Ito po ang totoo. Maraming tao nalalayo sa Diyos hindi naman dahil sa nagkukulang ng Diyos. Maraming tao nalalayo sa Diyos. Bakit mga kapatid? Nagiging sakim sa mga bagay sa mundo nito. Yung iba po mga answers prayer pa at ipinagpapalit yung biyaya sa Diyos na nagbigay sa kanila. Halimbawa po, minsan may isang sister na humingi sa akin ng panalangin na ang kanyang anak na panganay ay matagal nang may asawa pero wala pa silang anak. Humingi siya sa panalangin, yan siya ng Panginoon ng Apo. At tinugon naman po ng Panginoon ang dalangin ng sister na ito. Pero ang nakalulungkot, pagkasilaw ng kanyang apo, hindi mo na nasumpungan yung sister sa gawain. Kapag hinanap mo ang simpleng sagot daw ng sister, walang mag-aalaga sa kanyang apo. May mga taong humihingi ng puhunan sa tindahan, pinagbigyan ng Panginoon. Subalit nang sila'y magkaroon ng biyayang hatid ng Panginoon sa kanilang buhay, yung iba po, mga kapatid, di mo na makikita sa gawain. Ano ang katwiran? Walang magbabantay sa kanilang tindahan. Marami sa ating nalalayo sa Diyos, hindi po dahil sa nagkukulang ang Diyos. Marami sa ating nalalayo sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Minsan kahit mga answers prayer na ipinagpapalit po natin ng Diyos sa mga bagay na mayroon tayo sa mundong ito. Pero alalahanin po natin ang sinabi ng salita ng Diyos. Wala po tayong dadalhin anuman sa buhay pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Kaya ano po ang mga bagay na dapat natin gawin? Ang ating mga ari-arian, ang ating mga tinatangkilik, ang ating kalakasan, kalusugan, ang talentong bigay sa atin ng Panginoon, dapat gamitin po natin sa paghahari ng Diyos upang humantong tayo sa piling ng Panginoon pagdating ng panahon. Amen. Tingnan po natin mga kapatid kung anong nagagawa ng kasakiman na binanggit ng Panginoon. Sa isang bahagi po, sulat ni Pablo kay Timothy, itong sinabi niya. In 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadla sa paghihirap ng buhay. Hindi po bawal yumaman. Kaya po nagpakadukha ang Panginoon. Inialay ang kanyang buhay upang tayo mga dukha ay magsiyam. Una, kayamanan ng ating spiritual na kalagayan. Amen. Kayamanan ng ating kalooban. Yes. And then, pagkatapos po yan, lahat ng ating pangangailangan, kayamanan sa mundo ito, ihahatid ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya lamang po yung salitang kasakiman at ang ginamit po ni Pablo sa pagsusulat kay Timoteo ay pag-ibig sa salapi. Ano po nagagawa nito sa buhay ng tao? Ayon sa talinhaga na ating binasa, mga kapatid, na binanggit ng Panginoon, dahil po sa kasakiman o pag-ibig sa salapi, ang tao nawawalan ng panahon sa Diyos. Nawawalan ng panahon sa Diyos. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi na makadalo ng gawain, wala magbabantay ng tindahan. Hindi na makadalo ng gawain, mga answered prayer pa sila mga kapatid. Bakit? Kapag masyal natin inibig ang mga bagay na mayroon tayo sa mundo ito, magiging dahilan po ito upang tayo ay malayo sa Diyos. Nawawalan ng panahon sa Diyos. Pansinin niyo yung kalinhaga mga kapatid
Sabi po dito, gigibayin ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng mas lalong malalaki. Ano po ba response? Dapat na isang tao kapag pinagpala ng Diyos, di ba dapat magbalik sa Diyos? Amen. Dapat magbigay ng kanyang handog sa Panginoon. Amen. Dapat gamitin ang mga biyayang ito pang ihayag sa madla o sa kanyang paligid na siya'y pinagpala ng Panginoon. Pero ang lalaki ito, mga kapatid, nalimutan nagbigay ng biyaya sa kanya. Ang sabi niya, gigibain ko, magtatayo ako ng malaking kamalig. Ilalagay ko doon at i-enjoy ko ang buhay na ito. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hanggang sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa, sino ang makikinabang ng mga bagay na iyong pinagpagalan? So, ang kasakiman po, pag-ibig sa salapi, mga kapatid, ay nag-uudyok sa tao na mawala ng panahon sa Diyos. Ikalawa, ang kasakiman, pag-ibig, sa salapi o sa mga bagay na ating natangkilik, nagiging dahilan yan, mga kapatid, upang malayo tayo sa pananampalataya. Gamitin ko pong istorya nito sa Matthew chapter 19, verse 21 and 22. Sabi po dito ng Panginoon sa lalaking mayaman, kung ibig mo maging ganap, pumayo ka, pagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamahagi sa mga tukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Bago po sa aking binasa noong tagpo, mga kapatid, lumaban po yung mayamang lalaki na sabi niya, Guro, anong bagay na dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Nang panahon yun, mga kapatid, napaka-importante po ng mga title na ibinibigay mo sa taong lalapitan mo. Kapag tinawag mong guro ang Panginoon, ibig sabihin doon, mas alam mo o napapatid mo na mas may kaalaman sa iyo. At kaya kahihingi ng payo sa Kanya dahil gusto mo na Kanyang sasabihin sundin ng iyong sarili. Pero ano po ang ginawa ng lalaki? Sinabi ng Panginoon, alam mo mga utos, sabi ng lalaki, ginagawa ko na po yan mula pa sa aking pagkabata. Sabi ng Panginoon, may kulang pa sa iyo. Anong kulang sa lalaki? Sabi ng Panginoon, umuwi ka. Ibenta mo ang iyong kayamanan. Ipamahagi sa mga dukha. Magbalik ka rito at sumunod ka sa akin. Ano ang sumunod next, mga kapatid? Yung gurong nilapitan ng lalaki, hindi niya pinaniwalaan. Yung gurong tinatanong niya na mag-aatid sa buhay na walang hanggang, ay kanyang tinalikuran. At yung nga po gusto kong sabihin, mga kapatid, kapag masyado natin binigyan ng importansya ang mga bagay na mayroon tayo kaysa sa Panginoon na nagbibigay sa atin, malalayo tayo sa pananampalataya. Alam po ninyo, ang ganda ng eksena na yon. Kung titignan po natin yung tagpo ng mayaman, isa siya sana sa target ng Panginoon na maligtas sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay. Bakit po yung lugar na kung saan kinatagpo ng Panginoon na lalaking ito, si Jesus po'y papasok na sa lugar ng Jerusalem. Kaya ang sabi ng Panginoon sa lalaking ito ay ganito, magbalik ka dito, sumunod ka sa akin. Yung salitang pagsunod, mga kapatid, ay hindi lamang theory, hindi lamang pangusap ng Panginoon. Ang salitang pagsunod, na gusto niyang sabihin sa lalaking ito, ihakpan mo ang iyong paa, pasunod sa likod ko. Kung pumunta ako ng Jerusalem, dapat samahan mo ako sa lugar ng Jerusalem. Naintindihan niyo, mga kapatid? Kasi po ang eksena, bago pumasok ang Panginoon, si Jesus ay galing sa lugar ng Capernaum. Alam naman natin na ang Capernaum, ito yung dako na kung saan gumawa ng maraming himala ang Panginoon. Nagpakain ang Panginoon, nagpagaling ang Panginoon, at dito sa lugar na ito, kitang-kita na ang mga taong sumusunod sa Kanya ang masaganang biyaya
sa pamamagitan ni Kristo. At sinabi na ng Panginoon sa kanya mga alagad, kailangang magpunta ang anak ng tao sa lugar ng Jerusalem at doon iaalay niya ang kanyang buhay. Kung tayo po ang mga alagad ng panahong iyon, maaaring pigilan natin ang Panginoon. Pwede nating sabihin, Lord, dito na lamang tayo sa Capernaum. Okay dito, masagana dito, maraming himala dito. Huwag na tayo magpunta sa Jerusalem kasi sakripisyo at hirap ang daranasin natin yan. Pero mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, sa Capernaum, sa Jerusalem, sa nangyakbang ni Kristo ang kanyang sarili, siya ang priority ng mga taong nais makarating sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikatlo, binanggit po kay Timothy mga kapatid. Sabi po rito, dahil sa paghangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Huwag po ninyo ako ma-misinterpret mga kapatid. Ang lahat ng biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon, gusto ng Lord na i-enjoy po natin. Pero minsan nakalulungkot dahil itong katotohanan ng buhay, kung kailan dumarami ang iyong ari-arian, dumarami rin ang iyong alalahanin. Correct. Nung una, isa lang ang bahay mo. Kapag natutulog at umulan, mahimbing kang makakatulog dahil wala namang tumutulog sa loob ng kwarto mo. Nagkaroon ka ng dalawang bahay. Ngayon, habang nakaiga ka at umulan sa bahay na kinilalagyan mo, di ka makatulog ng mahimbing. Dahil sinasabi mo sa asawa mo, ano kaya nangyayari doon sa kabilang bahay natin? Kaya mga kapatid, gusto kong sabihin, lumagahangad po tayo ng biyaya mula sa Panginoon. Tiyakin ninyo, ang biyaya nito hindi pasakit ang inyong buhay, kundi kaluwalhatian ng Diyos sa inyong buhay. Amen. Amen. Tingnan niyo mga prayer partners. Noong unang panahon na bago pa lamang tayo sa gawain ito, attend tayo ng overnight. Kapag dumating na yung healing time, sabi ng servant leader, taas ang kamay, pikit ang mata, ang mga prayer partners sunod. Bakit? Yung mga bag na bit-bit nila noon, mga plastic bag. Totoo po yan. Nung bago pa lamang kami sa gawain ito, kitang-kita yung mga gamit sa loob ng plastic bag. Nung tumagal, nagkaroon ng branded na bag. Ano na nangyari? Sabi ng servant leader, pikit ang mata, taas ang kamay. Yung iba hindi makapikit ang matataas ang kamay. Yakap yung kanilang mga bag kasi branded na. Iniisip na kapag napikit ako, baka itakbo nung katabi mo. Diba? Kaya po mga kapatid, hindi po masamang magkaroon ng ari-arian. Pero lahat ng iyan, isipin natin na pansamantala lamang. At lahat ng iyan, gamitin po natin for God's glory. Amen. Amen. Ikarapat na binabanggit po dito mga kapatid, ang taong sakin, umiibig sa kalabi, nawawala ng panahon sa Diyos, nalalayo sa pananampalataya, nasasudlat sa paghihirap ng kalooban, at binabanggit po dito mga kapatid yung salitang mapapahama. Kapag pinag-usapan na po yung kapahamakan, hindi lamang pinag-uusapan sa gospel natin yung dito sa buhay sa lupa. Kaya nga pagdating po sa dulo mga kapatid, sabi ng Panginoon ay ganito, ganyan ang sasabihin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dumha naman sa paningin ng Diyos. So mula po dito sa introduction na binanggit ko sa inyo, na nagagawa po sa buhay ng isang taong umiibig sa salapi, ipinagpapalit ang Diyos sa mga bagay na binibigay sa Kanya at nagiging sakim ng tao, nais ko pong i-offer sa inyo mga kapatid ang ilang aral na pwede nating matutunan mula dito sa parable na binanggit ng Panginoon. Matapos pagsabihan ng Panginoon ng lalaki, ito pong sinabi ng Panginoon. Sabi dito, at pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking anak.
Gigibain ko ang aking magkamaling at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. Ang unang aral po, lesson, na nais kong ihatid sa inyong puso, mga kapatid, mula sa parable na binanggit ng Panginoon, yung salitang the poverty of being greedy. Ang kasalatan ng kasakiman. Ang kasalatan ng pagiging sakim. Ang tao po kapag sakim, hindi lumiligaya ng gusto. Alam niyo kung bakit? Nakatingin siya sa pitakan ng kanyang katabi. Nakatingin siya sa ari-arian ng kanyang katabi. Kaya salit na na-enjoy niya ang mga bagay na mayroon siya. Dahil nasa kanyang kasakiman, salat ang kanyang kalagayan sa buhay. Wala na kung sasaya sa buhay ng isang taong kontento kung ano mayroon ka. Wala nang sasaya sa buhay ng isang lalaking kontento sa kanyang asawa. Amen. Amen. Wala yata nakahingan sa akin. Alam ko ba ninyo, pinakatahimik at pinakapayapang buhay ng lalaki sa Old Testament, walang iba kundi si Isaac. Ano ang dahilan, mga kapatid? Si Isaac lamang po ang mayroong isang asawa. Kaya tahimik yung kanyang buhay. Kaya isa sa pinakamainam na paraan upang sumaya ang buhay natin, matuto tayong makontento sa ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang unang aral, mga kapatid, yung poverty of being greedy. Kapag ikaw ay sakit, mapaghangan ng mga bagay, mga kapatid, hindi sumasaya ang iyong puso. Kapag hindi masaya ang iyong kalooban, yan ang isa sa pinakamasarap na kalagayan sa buhay ng tao. Amen. Amen? Amen. Marami pong tao mas mayaman kaysa sa atin. Pero hindi po makatulog sa gabi, hindi makatulog sa buhay. Pero yung mga anak ni El Shaddai, minsan kahit sa prayer meeting, nakakatulog kayo. Hindi ba? Bakit kontento ka eh? Okay ka eh. Hindi ba? Masandal ka lang, mga kapatid. Nag-ihilig ka na. Bakit? Kasi alam mo, may Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan mo. Ang pinaka-importante sa buhay, i-enjoy po natin ang bawat sandaling bigay sa atin ng Panginoon. Meron po akong malapit na kaibigan, disciple natin, namatay siya sa panahon ng pandemic. Mas bata siya sa akin. Pero alam po ba ninyo, nung magkakasama kami noon, alam ko na lagi siyang alala. Habol dito, habol dyan, laging nag-iisip kung paano makatatawid sa isang buwan ng kanyang buhay. Doon pumilikot yung kanyang buhay. Alam niyo, noong panahon ng pandemic, namatay siya. Sabi ko sa aking sarili, kung alam lang ng brother na ito, kung gaano katagal ang buhay niya dito sa lupa, hindi niya uubusin sa masyadong pagkabalisa, gagamitin niya para makapag-akay ng maraming kaluluwa para kay El Shaddai. Amen. Hindi mo natin alam kung gaano tayo katagal. Lahat tayo nabigla, pamakilan lang si Brother Rex, wala po tayong balitang may sakit. Pero hindi ba, mga kapatid, bigla pumanaw siya. So, anong gusto kong sabihin? I-enjoy po natin, maging kontento tayo. Ang isang taong sakit, salat ang kanyang kalagayan sa buhay. Ikalawang aral na nais ko po naman ibigay sa inyo pagkatapos ng salitang the poverty of being greedy ay yung salitang the importance of stewardship. The importance of stewardship. Lahat po tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Ako alam ko po ito yung tawag sa akin ng Panginoon. 36 years na po ako sa ministry. Sasabihin ko na ito na may halang pagmamalaki, mga kapatid, nang ako po'y mag-decide sa tawag ng Panginoon, nangako po ako na hindi ako papasok sa negosyo habang ako ay nangangaral ng salita ng Diyos.
Yun po yung personal commitment ko. Pero yung aking may bahay, yung aking mga anak, yung mga mahal ko sa buhay, hinahayaan ko po sila, mga kapatid, kasi sila ang naging kaktuwang ko sa pinansyal na pangangailangan sa loob ng tahanan. Kaya naman ako bilang preacher, saan man ako pumaroon, iisa lamang kong produkto ang dala ko. Walang iba kundi si Kristo at ang kanyang salita. Amen. Wala po akong ibang iniaalok, pero hindi naman ako against sa mga kapwa ko disciple na nag-aalok po ng mga produkto maliban sa salita ng Diyos, kasi kanya-kanya kami ng pagsasabi ng panawagan sa Panginoon. Amen. Yung salitang importance of stewardship, ano po yung mga bagay na alam niyo yung pinagkatiwala sa inyo ng Diyos na dapat niyong mapangalagaan for God's glory? Na dapat niyong mapangalagaan for God's glory. Sabi ko ng ating kapatid kanina, na-desire ng ating puso, yan din ang desire ko ng puso ko, hindi ako papayag ng aking mga anak, hindi ko makasama sa piling ni El Shaddai pagdating ng panahon. Amen. At dahil hindi papayag ang ating puso, anong gagawin natin mga kapatid? Ang lakas na mayroon tayo, ang talino na mayroon tayo, ang panahon na mayroon tayo, ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, lahat yan pairam yan sa atin ng Panginoon, at dahil pinahiram sa atin ng Panginoon, gamitin po natin for God's glory. Amen? Yung ganda na mayroon kayo para sa Diyos yan. Yung tinig na mayroon ng mga buhay para sa Diyos yan. Yung pusong ibinigay sa iyo ng Panginoon para sa Diyos yan. Kaya alam po ninyo mga kapatid, hindi sa pagmamalaki, nagsumikap talaga ako ng aking mga anak, pag-aralin ko po. Bakit? Kasi gusto kong ipakita sa aking mga anak na dahil sa paglilingkod ko sa Diyos, nakikita nila ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. At hindi lang yun, mga kapatid, nagsusumikap po akong maging mabait sa ating mga anak. Kapag 6 ang anak mo, 6 din na ugali ang pakikisamahan mo. Mayroon akong anak na ayaw ko ng tinola, ang gusto adobo. Meron akong anak na gusto naman ay tinola, ay ayaw ng adobo. Anong gagawin mo kapag in-invite namin ngayon, kasi yung 4 wala na sa bahay at sasabihin ko kain kayo sa bahay, obligado kang magluto ng tinola at adobo. Di ba? Sabi ng iba sa akin, Brad, bakit ganun? Dapat yung mga anak mo makisama sa iyo. Sabi ko sa kanya, sister, kung nais mo ng iyong anak ay maniwala na ikaw ay lingkod ng Diyos, ipakita mo sa kanila ang paglilingkod na ginagawa mo sa buhay na ito. Amen. Nasundan nga po mga kapatid, yung salitang importance of stewardship. Gaano po ninyo pinahalagahan ang mga bagay na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos? At ito ang katotohanan kung sino ang nagtiwala. Dapat doon natin ipakita sa Kanya na hindi siya nagkamali ng pagtitiwala sa atin. Yes. Ang ika-4 na aral mga kapatid, na nais ay ikatlo, na nais kong ihatid sa inyo. Una, the poverty of being greedy. Ikalawa, the importance of stewardship. At ang ikatlo, yung salitang the true treasure. Ang tunay na kayamanan ng buhay. Sino ang kayamanan ng ating buhay? Walang iba kundi ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, kung nasaan ang iyong puso, naroon ang iyong kayamanan. And in vice versa, mga kapatid, kung nasaan ang iyong puso, naroon ang iyong kayamanan, at kung saan mo ilagak ang iyong puso, doon ka pagyayamanin ng Diyos sa buhay mo. Una, sino ang ating true treasure? Sabi natin ang Panginoon. Paano mo patutunayan sa Panginoon na siya ang treasure ng puso mo? Pahalagahan mo yung kanyang sinasabi. Ako po natutuwa kasi habang nagbubuklat tayo at sinasabi ko sa inyo ang mabuting balita natin pagsasaluhan, hanguin natin sa Ebanghelyo ng Panginoon mula sa sulat ni San Lucas. Naghahanap po kayo mga kapatid, nagbubukas kayo ng Biblia. Amen. Kaya lang ipagpatawad nyo ha, patanungin ko lang, nasundan ba ninyo yung pagbabasa ko?
Oh, amen. Kung hindi po nyo nasundan, mga kapatid, wag lamang tayo sa gawain magbukas. Amen. Sa bahay, mga kapatid, dapat alam natin yung salansan ng mga libro ng Biblia, kasi sinasabi naman natin, ang Diyos ang kayamanan ng ating puso. Amen. Ang Diyos ang kayamanan ng ating puso. At ang ikaapat po, mga kapatid, ay ang salitang seeking God's kingdom. Seeking God's kingdom. Maraming bagay sa mundong ito na pwedeng gawin ngayon ng demonyo upang ilayo tayo sa ating pananampalataya. Ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede ka makapagsugal. Yes. Di ba? Ngayon, kahit nasa bahay ka at nasa kwarto at nag-iisa ka, pwede ka makapagchismisan. Noong unang panahon, kailangan makapit bahay ka pa para pagchismisan ka. Kailangan magpunta ka pa doon sa bingguhan para makatantos ka. Pero ngayon, mga kapatid, kahit nasa loob ka ng kwarto, pwedeng abalahin ng demonyo ang iyong pananampalataya. Pero ang mabuting balita sa mga anak ng Diyos, kahit nasa loob ka ng iyong kwarto, naglalakbay ka sa jeep, sa bus, pwede kang magnilay ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Meron po akong cellphone. Siyempre, lahat tayo sa panahon ito, kailangan na yan. At ang cellphone na meron ako, mga kapatid, application po ito ng spiritual na pahayag sa akin ng Diyos. Kaya habang naglalakbay, may pangungusap ang Panginoon sa akin, naghahanap po ako ng mga verse for confirmation, at kahit naroon po ako sa bus, mga kapatid, nakakagawa ako ng sermon outline, nakapagtatabi po ako ng mga bagay na pwede kong i-share pagdating ng panahon. Ano ang gusto kong sabihin? Kung inaagaw ng demonyo ang panahon natin, dapat mas unahin po natin ang panahon natin ibigay sa paghahari ng Diyos. Amen. 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 Walang kapangyarihan ng demonyo masaki ng isipan mo kung nakatutok ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Apat na bagay, mga kapatid, na nais ko pong i-offer sa inyo na aral ng parable, the poverty of being greedy, the importance of stewardship, the true treasure, and seeking God's kingdom. Ngayon po, nais kong iwanan ito sa inyo. Yung salitang paano natin ito dadalhin sa ating personal na buhay. Ang gospel na ating tinunghayan, ang kalinghagang binitawan ng Panginoon, 2,000 taon na ang nakalipas. Pero nanatiling sariwa ito sa panahon natin ngayon kung ilalapat po natin sa ating personal na buhay, sa ating pananampalataya. Ang unang application, mga kapatid, yung salitang re-evaluating priorities. Re-evaluating priorities. Pagising sa umaga, ano ang unang binubuksan ninyo matapos nyong buksan ang inyong mga mata? Ano ang unang tinutunghayan ninyo matapos nyong buksan ang inyong mga mata? Kung mayroon kayong Bible, nakatabi po ang cellphone, ano ang inuuna ninyo? Yung Bible o yung cellphone? Yung messenger o yung salita ng Diyos? Kapag una po nyong binubuksan ang inyong messenger, mga kapatid, baguhin po natin yung ating priority. Amen. Priority natin ang salita ng Diyos. Bakit? Ito ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikalawa, mga kapatid, yung salitang application na ito, letting go of greediness. Letting go of greediness. Ako naman ay hindi spoiler, mga kapatid. Pero minsan, hindi talaga ako nagsasalita. Maliban sa preaching na, hindi po ako nagbibitaw ng word na sana all. Kasi walang ganyan. Yes. Amen? Diba? Sabi nung isa, ay si Mari, ang daming pera. Sabi nung isa, sana all. Ano magiging all? Eh, tamad ka. Siyang alam gumigisip para maghanap mo yun. Diba? At hindi po lahat ng bagay sa mundong ito pwede tayo magpantay. May kanya-kanya tayong dako.
laki na ibinigay sa atin ng Panginoon, pero sapat ang lahat ng yan para ma-appreciate natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Diba? Meron po akong, kwento lang naman ito ha. Siyempre, lahat naman tayo may struggle sa buhay. Ako, aminado ko sa inyo, na isa sa struggle ko siyempre yung aking mga kapatid. Meron po akong kapatid, iba-iba bali, 5 po kami, puro lalaki eh. Yung aming bunso, na malapit sa akin, na mayroon pong talyer, masipag talaga yan. Meron po akong kapatid na ikalawa, na pinili pang tumambay kesa sumama sa asawa sa lugar ng London. Sabi niya, ito ang katuwiran niya, kapag sa London, magtatrabaho rin naman ako. Kapag dito lang sa Pilipinas, padadalhan naman nila ako ng pera, masaya pa buhay ko. Eh kaso po nanawa yung anak, pati asawang padalhan siya. Kaya ang nangyayari, tumatambay po doon sa talyer, pagkatapos mga kapatid doon naghihikab. Sabi ng aking bunsong kapatid, kuya, si Dico, sa halip na maging inspirasyon ko sa trabaho, nahahawa pa ako ng kanyang katamaran habang ako'y nagpipit ng tornilyo at nakaupo siya doon nakikikapi sa akin, hikab ng hikab. Ngayon, isang araw po ng Biyernes, kung di ako nagkakamali, Biyernes yun, gabi, mga 7:30 ng gabi, dumating sa bahay yung puso namin, may dalang pagkain. Sabi ko sa kanya, ba, aga mo nagsara ngayon na? Sabi niya, hindi pa, may babalikan lang ako, kuya, nagugutom pa ako. Sabi niya, dito ako makikain. Sabi ko sa kanya, bakit ka dito makikikain? Eh, paano si Dico mo? Yung kapatid namin. Alam niyo, sabi ng kapatid ko sa akin, si Dico, maghapong nakatambay doon at wala namang ginagawa. Ako mula pagbukas ng talyer, busy na ako. Pagdating ng gabi, gusto niya parehas pa kami ng ulam. Kaya niya daw tinatakasan. Pero sabi ko, ano? May mga tao kay tamad-tamad at may tao kasi magsipag. Yung ulam ng masipag, gusto rin maging ulam ng tamad. Di ba? So ano gusto kong sabihin mga kapatid? Yung katamaran po at pagiging sakit, yung lakas na mayroon tayo, iwasan talaga natin yan. Iwanan iyan. Ang ikatlo na nais ko pong ibigay sa inyo sa application ay investing in eternity. Investing in eternity. Ito pong gawain ito, hindi nasasayang mga kapatid, di ba? Kung di ako magkakamali, kung tama ang kwenta ko, sa darating pong January next year, 27 years na ito. Kasi tinignan ko kanina, sabi ko 2024, January 26, ay 25 ngayon, 27. Di ba naisipin niyo mga kapatid, no? Tila parang kailan lang. Pero nagpapatuloy yung gawain, marami ng abono, yung mga kapatid natin sa lugar na ito, pero tuloy pa rin. Bakit? Pag-ipon yan para sa buhay na walang hanggan. Amen. And finally, mga kapatid, ito yung ating application, reevaluating priorities, letting go of greediness, investing in eternity, and be rich in good deeds. Be rich in good deeds. Ang ibig sabihin, maging masipag po tayo sa tamang paggawa. Pero ang paggawang ito, ayon sa aral ng Panginoon, ayon sa mabuting balita ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ang buhay na mayroon tayo mga kapatid, ini-enjoy yan. Ang mga ari-arian na mayroon tayo, ini-enjoy yan. Ang lakas na mayroon tayo, ang talino na mayroon tayo, ini-enjoy yan. At paano natin ma-enjoy mga kapatid? Ibigay natin kung sino ang nagtiwala sa atin o nagpahiram nito sa atin. Amen. Amen. Kayo po tayong lahat mga kapatid sa Panginoon. At sa oras na ito, i-alay po natin ang ating sarili, ang ating mga prayer requests, ang ating mga dalangin. At mula po sa aral na ito ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon, gamitin natin for God's glory.
Salamat po sa mabuting balita na dumating sa aming puso. Napatuloy mo kaming tinuturuan ng mga bagay na tinatangkilik namin ngayon, gamitin po namin sa iyong kaharian upang maihatid kami sa buhay sa piling ko. Pagpalain po lahat ng tangan sa kamay ng aking mga kapatid. Ang kanilang mga religious articles gamitin instrumento ng iyong kapangyarihan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagpalain mo po ang prayer request ng aking mga kapatid. Naniniwala po kami, Panginoon. Wala pong bagay na mahirap sa iyo. Walang nagtiwala sa iyo na napaiyak. At walang naparito sa iyong gawain na hindi mo kinakatagpo ang kanilang pangangailangan sa buhay. Kaya sa oras na ito, nananalig po kami na katugunan ng aming mga prayer request ay dumating sa amin. Amen. Pagpalain po mga tao o mahal namin sa buhay na nasa isipan namin ngayon. Hallelujah. Silang lahat na nais po namin makarating sa isang maginhawa at matagumpay na buhay. Thank you, Lord. Makilala ka, O Diyos, sa makalangit, makabibyang pamamaraan. Amen. At higit sa lahat, Panginoon, pakanasain po nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Idinudulog namin sa iyo sa oras nito. Dalangin ko rin po, Ama, ang patuloy na kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aking mga kapatid na lumalapit at tumutulog sa iyo. Alam mo po ang kanilang kalagayan at alam namin walang bagay na maghirap sa iyo. At sa tapang ito na aming kinatatayuan, aming inaangkin na malayang kilos ng iyong kapangyarihan na magbibigay ng kagalingan mula ulong kang talampakan sa aming kalooban, sa aming espiritu, sa aming isipan. Pagpalain mo, Diyos, ang tahanan ito, ang mitiin ng kanilang mga puso. Silang lahat na patuloy na ginagamit mo. Hallelujah. Upang maipagpatuloy ang gawain ito. Katagpuin mo, Diyos, lahat ng desire ng kanilang puso, ang kanilang mga negosyo. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga handog ng aking mga kapatid sa iyong gawain. Ibalik ang higit sapat na pangangailangan ng kanilang buhay na gustong takal, siksik, liglig at lumakad. At Ama, sa dakong ito na aming kinatatayuan, aming inaangkin ang katugunan ng aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, and give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He's went down, let the
Hallelujah! Yung malakas